Amen. Thank you po. Good evening po mga kapatid. Ayan. Gusto ko po sanang ibahagi yung devotion ko po today. No po, yung, napunta po ako na I asked God, sabi ko, Lord, pwedeng pag-aralan namin today. Stable po yung connection ko na internet. Pero ayusin po yan ng Panginoon. Jesus name. Pinamagatan ko po yung aking ah, sharing po na circle of friends. Circle of friends. Lahat naman po tayo may circle of friends na po. Sino po yung wala? So, lahat po tayo may circle of friends. So, dito po punta po tayo sa Marcos 2. Sa Marcos 2 po, 1 to 12. Yan. Sabi po dyan, pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko. Alam na po natin to eh. Pero pag-aralan po natin, pagbulay-bulayan natin. Sabi po dyan, pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Nagkatipon doon ang napakaraming tao. Kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Wait lang po, Pastor. Ayan, sorry po. May dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Sa 6 po, hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." Na nag-isip ng ganito. Bakit siya nagsasalita ng ganoon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan? Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya agad, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinapatawad na ang mga kasalanan mo, o sabihin tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka na. Tumayo nga ang paralitiko kaagad. Kaagad nitong binuhat ang kanyang higaan, sabi nila, kailan may hindi pa kami nakakita ng ganito. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, natuon po yung aking pansin doon po sa mga kaibigan ng paralitiko. Sabi dyan, no, ang mga talang nabasa po natin sa Marcos 2:1 to 12 ay naglalaman ng kwentong paralitiko na ibinaba ng kanyang mga kaibigan mula sa bubungan upang makita si Jesus. No po, nakita ko po doon yung mga kaibigan, circle of friends niya. No po, na sabi po diyan, circle of friends ng paralitiko, napansin ko po na mayroon silang ma malasakit sa kanilang kaibigan. No po, hindi lang yung dinadalaw, pero meron natin, I'm not sure kung magkakasama sila sa hindi nating alam na gawain. Ano po. At sa tingin ko lang, nag-assume lang ako na baka naging testimonies sa kanila yung pagkaparalitiko nitong kaibigan nila. O baka magasa happy-happy, then afterward, tapos nakita nila na yung nalungkot sila kasi parang naging paralyzed yung, ako, gawa-gawa ko lang na kwento yun. Pero inisip ko lang, what if kung gano'n? Kasi ang sabi ng Panginoon sa kanya, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan, no po? Ibig sabihin yung paralitiko, may kasalanan, no po? Kasi nag-assume lang ako doon. So, nagawa lang ako ng kwento about that. Inisip ko lang. So, pero may malasakit yung kanyang friend sa kanya. Circle of friends. So, nakita ko rin doon,
mapagmahal at saka totoong kaibigan po nag-aalala sa paralitiko. Siguro po, kasi po di po ba nung nabasa natin yan, nung nakita nila, nung pagpunta pa lang, bubuhatin nila yung paralitiko, siguro hindi magaang yung, hindi natin alam kung anong size ng paralitiko, no po, at anong size ng mga friendship niya. No po, nung bubuhatin pa lang nila yon, hindi natin alam kung may car din sila, o kabayo, o donkey, or kung ano pa man, ka-camel, siguro hindi natin basta ang sabi lang niya, hindi nila, yung nung nalaman nilang si Jesus bumalik, talang nila marami ng tao may mga nauna na, Si Michelle. ano po, kaya nakita ko po doon na, so Nag-chatty siguro po po kayo, nung paki-repeat po yung umakyat sila, kanina. sinabi nila, hindi po ba clear? Ah, sige po. Ah, Nag-chatty po. sa tingin, yan. Okay na po ba? Ayan po. Okay na po, Pastor? Ayan po, okay po yan. Kaibigan, no po? Tapos yung pangalawa po doon, yung true friend. Kasi yung mapagmahal na kaibigan. Siguro pinagplanuhan nila, narinig nila si Jesus na nagpapagaling. Idalay na. Ano po, kaya lang, pagdating nila ron marami ng tao. No po. So, paano nila mailalapit kay Jesus? Yung kanilang sila ng way, nag-isip po sila ng paraan, umakyat po sila sa bubong, tas sinabi po dun, may lubid eh, no po? Ibig sabihin, ibinaba nila through lubid, naghanap sila ng mga bagay na pwede nilang gamitin para magawa nilang mailapit. Out of ano yon, out of love nila, yung matatag sila, nagkaroon sila ng katatagan, yung focus nila kay Lord sa faith nila, pag nailapit lang namin kay Jesus to, gagaling tong kaibigan ko. Ganun. Parang yung ano po, naalala ko po yung byuda po doon, no po? Yung 12 taong dinudugo. Mahawakan ko lang ang laylaya ng damit ni Jesus, ng Panginoong Jesus, gagaling ako. No po? Tapos isipin natin yung 12 taong byuda, hihina, o paano ng itsura niya, paano siya nakasiksik dun sa crowd. Kasi meron siyang focus yun na nagpatatag sa kanya, yung kanyang desire, at saka yung kanyang pananampalataya kay Jesus, na mangyayari yung kanyang iniisip, yung kagalingan. Ano po? Para ganun din yung mga friend dito. Ito naman yung mga friend niya. I'm not sure kung yung paralitiko nag-iisip din ng gano'n, may gano'n din pananampalataya. No, kasi ang kinikwento po dito yung friend niya eh. So meron sila matatag na pananampalataya, hindi sila sumuko sa mga hadlang tulad ng maraming tao sa paligid ni Jesus. Naghanap sila ng paraan upang madala nila sa mismong harapan ni Jesus ang kanilang kaibigan. Yung number 4 po na nakita ko po dito, meron po silang pananampalataya. Faith, yun nga po, gaya po ng biyuda. Naniniwala sila na mapapagaling at pagagalingin ni Jesus ang kaibigan nila. Basta mailapit lang nila kay Jesus, yung to pastor, mga kapatid. Naalala ko po dito, meron pang isang kwentong ganito eh. Nilapitan siya ng kanyang mga kaibigan, 3 kaibigan. No po, si Job. No po, si Job. Nung nakaranas si Job ng si Job, di po ba? Ah, meron din siyang 3 friends. So, maba- may malasakit sila, mapagmahal, true friend, matatag, hindi sila sumusuko para lang sa kaibigan nila, tsaka may pananampalataya. So yung kay Job po, punta po tayo kay Job wait lang po sa Job, teka lang, wait lang po.
Job 2. Sa Job 2 po. Kay Job 2. Job 2. Job 2. Yan. Job 2, 11 to 13. 11 to 13. Alam naman na po natin yung kwento ni Job, di po ba? Dinalaw si Job ng kanyang mga kaibigan. Nagkasakit na. Sige, umpisahan na natin sa umpisa po. Sinubok muli ni Satan si Job. Muling humarap kay Yahweh ang mga anak ng Diyos at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas ang ah, tinanong ni Yahweh si Satanas ang tagapagparatang, saan ka nang galing? Sumagot si Satanas, nagpapabalik-balik at naglilibot ako sa buong daigdig. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumamba sa akin at umiiwas lang sapat na dahilan. Subalit nanatili pa rin siyang tapat sa akin. Sabi pa ni Yahweh, sumagot si Satanas, kahit anong bagay ay ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Subukin ninyong saktan ang kanyang katawan at sigurado kung susumpain niya kayo ng harap-harapan. Sinabi ni Yahweh, kung gayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang papatayin. Kaya umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh at tinadtad ng nagnanaknak na sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. Naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinamot niya ng isang pirasong basang na palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Eto na, dinalaw si Job ng kanyang mga kaibigan. So ito pong kwento na to, namatay na yung kanyang mga anak, no, ang kanyang mga kayamanan, no po hanggang sa, ayan na siya, tinadtad na siya ng sugat, tapos yung asawa niya pa, dinidegrade pa siya. Alam mo po yun, yung parang, ano ba yan, matay ka na. Pero hindi natin ma-blame yung wife kasi, di ba masakit din sa kanya yung nawala lahat. Baka meron din siyang fear, no po, na mawawala rin si Job, mag-iisa siya. So, we don't blame, no po. Ang ganda ng kwento, no po. So, sabi dito, dinalaw si Job ng kanyang mga kaibigan. Ang masamang nangyari kay Job ay nabalitaan ng tatlo niyang kaibigan. Tatlo niya pong kaibigan na si Eliphaz, na Tamaneo, si Bildad, na Suhita, at si Zophar, na Amita. Nagkasundo silang tatlo na dalawin si Job upang palakasin ang loob niya at makiramay sa kanya. Malayo pa sila'y nakita na nila si Job, ngunit hindi nila ito nakilala. Namala ang kanilang mga damit at naglagay ng abo sa ulo dahil sa pagdadalamhati. 7 araw at 7 gabi silang naupo sa lupa kasama ni Job. Ngunit hindi nila ito pinagsabihan ng kahit ano, sapagkat nakikita nilang hirap na hirap ito sa kanyang kalagayan. Ano po? So sumunod po dyan sa 3. Ayan yung mga dumadaing na po si Job, no po. Wala pa ring sinasabi mga kaibigan niya. So nagsalita po yung kaibigan niya sa ano na po eh. Ang unang sagutan sa 4. Hindi na po nakatiis si Eliphaz. Sabi, nakikita niya po yung paghihirap ni Job, ano po. Ito po sinabi niya kay Job. Ang plano po nila, palalakasin si Job, palalakasin ng loob, ano po, ganun. Tapos parang nandiyan lang sila sa tabi. Pero after 7 days, sinabi ni Elipas sa sa Job 4 na po. Sinabi ni Elipas na Tamaneo, huwag mo sanang ikasama ng loob ang aking sasabihin. Di ko na kayang manahimik. Di na ako makapagpigil. Marami na ring tao ang iyong naturuan. At mahihinang kamay ay iyong natulungan. Sila'y may sila salita mo'y nagpalakas sa nanlulupaypay. Sa mahina't pagod pangaral mo'y umalalay. Ngayon ikaw na ang dumaranas ng matinding kahirapan. Nawawalan ka ng pag-asa at parang nais mong mabuwal. Di ba't may takot ka sa Diyos at masunurin sa Kanya?
Kaya dapat magtiwala ka at magkaroon ng pag-asa. Isipin mong mabuti, mayroon bang walang sala na napahamak ang buhay? Mayroon bang mabuting tao na dumanas ng kasawian? Ang alam ko'y ang mga naghahasik ng kasamaan ay sila ring nag-aani ng kaguluhan. Kaya naman ang Diyos, sa tindi ng galit sa kanila, parang dinaanan ng bagyo, sila'y pinupuksa niya. Mga masasamang tao ay parang liyong umuungal, ngunit pinatatahimik sila ng Diyos. Ngipin nila'y tinatanggal para silang liyong walang mabiktima. Namamatay sa gutom at nagkakawatak-watak ang mga anak nila. Minsan ako ay may narinig, hanggang doon na po yun, hanggang sa 11. Ano po, parang kung ilalagay natin habang binabasa ko po ito, kung nilagay ko yung sarili ko kay Hope sa mga narinig ko, parang hindi ako lumakas. No po? Parang alam mo po yun, parang ando pa rin yung sinisisi niya na nga yung sarili niya, parang ganun, may ganun na siyang ano, na parang alam mo po yun, nagsi-self-pity na siya, di ba? Na nafe-feel niya alone siya, ganun. Tapos merong yung mga friend niya na akala niya nandiyan dyan para palakasin siya. Parang hindi rin yun. Hanggang sa ano to, ang dami sinabi ni Elipas. Umabot po sa 8 ang ano ni Elipas. Teka po ah. Ayan, wait lang po. Job, ayan, wait lang. Umabot po siya sa Job 8. Ayan. Ay, hindi. Ayan, yan. Kay Bildad na po yun. So, umabot siya sa, ayan. Tapos, sumagot po si Job eh. Basta-basahin na lang po natin yun yung Job. Ano po. Tapos, yung pangalawa niya namang friend, ito po yung sinabi sa kanya. Sumagot din yung kanyang pangalawang friend, si Bildad. Ano po. Ang plano po nila palakasin si Job, ano po. Si Bildad po, ito po yung sinabi niya. Sa Job 8, 3 to 7. Job 8, 3 to 7. Sabi niya, hindi pinipilipit ng Diyos ang katarungan. Hindi binabaluktot ng makapangyarihan ang katuwiran. Maaaring nagkasala sa Diyos ang iyong mga anak, kaya't ibinigay niya sa kanila ang parusang nararapat. Ngunit kung ikaw ay lalapit at makiusap sa Diyos sa makapangyarihan, kung ikaw ay talagang tapat at malinis ang kalooban, tutulungan ka ng Diyos, gagantimpalaan at ibabalik niya ang iyong sambahayan. Maliit na bagay ang mga nawala mong kayamanan. Kung ihahambing ang sa iyo'y kanyang ibibigay. Alamin mo ang mga nagdaang kasaysayan. So yun, parang, kumbaga parang ang nakita ko, nung dumaan ako sa ganitong, nagkaroon ako ng ganyang situation, ang gusto ko lang somebody to, yung ready, ano yung willing to listen, no po yun? Nakita ko dito, parang si Hob, gusto niya lang magsalita. May pananampalataya naman siya, nagtuturo naman siya, di ba? Sabi niya nga sa asawa niya, mabubuting bagay lang ba yung tatanggapin natin sa Panginoon? Di ba? Di ba natin siya pupurihin pag ganyan na yung sitwasyon mo? So may ganun siyang ano, parang sa tingin ko hindi nakatulong yung mga friendship niya. No po? Kaya ang dami niya ng parang na ano niya na rin ng Lord dito, 'di ba? Bakit pa ako nabuhay? Bakit mo pa ako hinayaang sumuso sa aking ina? 'Di ba gano'n? Hanggang sa kinausap siya ng Panginoon na nandun ka ba nung likhain ko ang langit at lupa? Alam mo ba ang sukat? Sabi ng Panginoon. No? So nakita ko po doon na po, minsan tayo, yung circle of friends natin, ano po, minsan ilagay natin yung sarili natin, ano po, na tayo naman yung circle of friends. No po. So ano yung, minsan parang may nabasa din ako sa Biblia na mas marami kang time to listen eh. Then, may mga times sigurong we don't need to talk. Minsan, yung ihag lang natin siya. Mahal ka ni Jesus. No po, minsan yun lang ang need natin eh. Malaman lang natin na, naiyak ako doon. Jesus loves us, di ba? Nakakaano, di ba, habang pinag-aaralan ko siya kanina, sabi ko, grabe naman, may mga friendship talagang ganon. Minsan naisip ko, naging ganon din kaya ako. Minsan naisip ko, di ba, imbis na sabihan mo siya na, kaya mo yan, di ba? Hindi ka pababayaan ng Diyos. May layunin siya. No, minsan tayo pa yung, baka naman nagkasala ka. Huminga ng tawad sa Lord. Di ba, lapitan mo yung mga nagawa mo ng pagkakasala. Ganun, para matapos na yung ano mo, paghihirap.
No po, sinabi na nga ni Yahweh sa ube. Ano ko rin po doon, na-relate ko rin po yung sa Ecclesiastes 3, 1 to 4. Sabi niya, ang bawat pangyayari ay may dahilan at ang lahat ng bagay ay may nakatakdang oras sa mundong ibabaw. No po, susunod pa doon, 'di ba? Merong pagtatanim, may pagbubunot ng tanim, may kamatayan, may pagkabuhay, 'di po ba? So lahat, pero hindi na natin kailangan minsan sa ganong sitwasyon ng tao, yung naggi-grieve na talagang lungkot na siya, nagse-self-pity na siya. Huwag na natin siyang dagdagan ng self-pity. Hug na lang siguro natin, ano? Pag ano, hug na lang natin. Paramdam natin sa kanya, nandito lang ako. 'Di ba? Tama rin yung ginawa ng mga friend niya, 7 days. Siguro, enough na yon na nalungkot din sila sa kalagayan ni Job, 'di ba? Na hindi rin nila alam kung paano makakatulong siguro, gano'n. Or hindi ko alam kung may mga kaya rin siguro itong mga friendship na, ano po. Pero wala namang sinabing po na, "Ay, makakaraos papagam" Hindi, iba yung sinabi nila, 'di po ba? Parang kung babasahin mo, parang ba't naman sila gano'n, 'di ba? Pero may layunin ng Panginoon doon. Hanggang sa 'di po ba bandang huli sa Job po, sinabi ng Panginoong Diyos na humingi sila ng tawad kay Job, 'di po ba? Pinahingi sila ng tawad kay Job, ta's pinatawad sila ni Job. Ano po? Ayun, tapos ang devotional reflection ko po dito, yun po, yung may tanong po ako dito, what kind of friend am I? Yun po ba? What kind of friend am I? Then, what kind of friend, no po? Kumbaga, ano tayo dito parang both dun sa paralitiko, pwede tayong maging yung paralitiko, may mga times tayo naman yun. Then, yung mga friendship natin, di ba? Yung nasa circle natin yun. Minsan naman tayo yung mga circle nung may mga na-paralyze, ganun, may mga sakit, may mga problema. No po? Yun ang tanong ko dun eh. What kind of friend am I? Tsaka ano pang, sabi nga, tell me who your friends are and I will tell who you are. Di ba sabi nga, kung ano yung circle of friends natin, parang, parang naalala ko na yung same feather flocks together. Parang, kung dating magulong buhay mo, mga friendship mo rin, ganun. Kasi nung magulong buhay ko, mga manginginom ako nun eh. Mga friendship ko, manginginom din eh, nung nasa Olongapo ko eh. Diba, akala namin social sugal sila. Pero I give glory to God kasi yung mga nakalipas. Tapos po dyan, sabi po sa Proverbs 17:7, sabi niya, a friend loves at all times, and a brother, ano sabi niya rito? Basahin po natin. Proverbs 17:17. Punta po tayo sa Proverbs 17:7. Proverbs, Kawikaan. Teka. 17:17. 17. Punta po tayo sa Kawikaan 17:17. At sa oras ng kagipitay, kapatid na tumutulong. No po? Tapos, ito po, sabi po dyan yung paralytic friend, ang attitude nila, they help bring their friend to healing. No po? Tinulungan nila yung kaibigan nila para ito'y gumaling. No po? May focus silang ganun. Siguro nag-search na rin to, tapos narinig nila si Jesus, tapos nagpapagaling, no, na nagplan sila. Tapos meron silang focus on Jesus as the solution. Nag-focus sila kay Jesus as the solution dun sa problem ng kanilang friend. No po? Tapos they took action in faith. Ano po? Ginawa nila through faith dahil sa pananampalataya nila. Ginawa nila yon. Baliwala, hindi nga natin alam saan nila nakuha yung lubid eh. Na ipinangtali dun sa paradito ko para bumaba eh.
Di po ba? Hindi natin alam pa paano nila binakbak yung bubong na po para sa kaibigan nila. Yan, they took action in faith kasi they believe, no po, nagagaling yung kanilang friend. Sabi niya, ah, they are commended by Jesus. So pinarangalan din sila ng Panginoon. No? Pinuri din sila ng Lord. Kaya sila nakwento dito, no po. Tapos in-encourage nila yung kaibigan nila at saka binuhat nila. Ano po, hindi nila dinigrade, hindi nila inano pa yung sitwasyon nung kaibigan nila, kundi pinakita nila. Naman po sa friends ni Hope, nag-add po, nakadagdag sila ng, nakadagdag po sila ng sakit kay Hope. No po. Tapos, doon po yung focus on blaming and correcting. Makikita po natin mga sinabi nila, no po. Nag-focus sila dun sa blaming and correcting. Ano po, minsan po tayo ganyan eh. Pag once sa tinuturuan tayo, dapat nagsusorry ka. May kasalanan ka din eh. Di ba? Parang the moment na ginaganon ka, the moment na, bakit? Wala akong kasalanan. Di ba yung ganon? Ganon. Mas maganda yung mag, magko-convict sa heart na ano ka, mag-sorry ka, God has His own way, no po. Gagawa naman siya ng daan, lalo na sa mga believers din, no po. So yung friend ni Hope, spoke in assumptions, no po. Nagsalita sila, no po, ng mga ganong mga bagay. Ayan. They are rebuked by God. Kaya pinahingi sila ng tawad kay Job eh. Sinabi ng Diyos sa kanila na humingi sila ng tawad kay Job. Tapos criticize and condemn. Kinriticize nila si Job. Siguro sa mga panahon ngayon, ano po, kung may kaibigan kang lalapit sa'yo, tapos din, lalo na pag mga youth, baka madidepress ka eh. Di ba? Hindi nakatulong. Pero ang plano nila, ang ganda palalakasin. No po? Yung si Job sa pinagdaraanan niya. May desire naman silang ganun. Kaya lang, hindi rin natin sila ma-judge. Baka kasi sa sobrang awa nila, di ba? Sa sobrang hindi nila akalaing magiging ganun si Job. Pero kung mayaman si Job, baka mayaman din tong mga friendship niya. Tingin ko lang, ba't hindi nag-offer ng ipapagamot, di ba? Ba't hindi nag-offer ng, o sige, pagtutulungan namin, magsimula ka ulit ng negosyo. Alam mo yun? Yung ganon. Parang naisip ko lang yun, no po, na if ever, pero yun nga po, yung dalawang klase ng circle of friends. Yun po yung aking nakita dito. Tapos po dyan, devotional point ko po is nung sa paralitiko, binuhat siya palapit kay Jesus. No po? Binutas niya nila parang dun mismo sa harapan ni Jesus. Ang galing nung, alam nila kung saan, mga arkitekto ng mga to, alam nila kung saan yung harap parang ano eh, no? Mukhang pinag-aralan eh. Parang ano eh, no? Ang galing, na-bless ako doon. Tapos yung ano naman, yung sabi dito, false comforters points fingers. Yung mga akala mo lang na makakapag-comfort sa atin in times of troubles, nagpo-point siya ng fingers. Eh kasi kasalanan niya, kasalanan mo, ganun. No po? In times of weakness, may we be surrounded by faith. Sa panahon na nanghihina tayo, kailangan surrounded tayo ng pananampalataya natin. Halimbawa, nanghihina yung faith ng bawat isa sa atin. So, meron po akong experience diyan. Minsan sa mga bumababa. Tapos may mga times na parang mahina yung faith ko. Ayokong mag-share, gano'n. Parang hindi ako on fire, gano'n. May bumaba sa akin, binahaginan din ako ng salita ng Diyos. Tapos na-bless ako. Sabi kong galing. Galing Lord, nakakamangha yung mga ginagawa mo. Tapos yun na, may we strive to be that kind of friend. Kumbaga, someone who lifts, encourage, and brings others closer to God, not further from His grace. No po? Kailangan ganun po tayo mga kaibigan. Ano po, na kapag, sabi nga, we are our brother's keeper. Ano po, yun po yung aking sharing na yung circle of, ngayon pwede nating makita
kung anong klaseng friend ba ako. No po? Yes, sabi niya, what kind of friend? Yung po doon, what kind of friend am I? At saka what kind of friend that nagsusurround sa atin. Yun lang po, Pastor Rick. I give glory to God po. Yun lang po yung sa akin. Sorry po. Thank you, Ate Michelle. Thank you po. And praise the Lord. Salamat po sa magandang salita ng Diyos na naibahagi po sa atin. Ayan po, no, napakagandang mensahe po ito na Circle of Friends. Parang mga lengguwahe ng mga magulang to, di ba? Sa mga anak, no? Sino yung mga kaibigan mo, di ba? Na, sino yung kaibigan mo? Sabihin mo sa akin. Ayan, na. So, totoo po yun. Napakagandang question na pwede nating pag-isipan ngayong gabi. Anong klaseng kaibigan ba ako? Ako ba yung kaibigan na nagpapalapit ng kaibigan ko sa Panginoon? O ako yung nag-aakusa lang lagi sa mga kaibigan ko? Diba? So maganda yung naging example ni Sister Michelle, no? Tapos yung Proverbs 17:17, no? Napakaganda po nun. Sa mga panahon ng kagipitan, ang kaibigan yung maasahan natin. No, yan po ang napakaganda. And yung sinabi doon ni Sister Michelle, yung kay Job, alam nyo kung hindi natin nalaman yung storya ni Job, pwedeng kagaya tayo nila Eliphaz no? Pwedeng kagaya tayo nila na mga kaibigan niya that mapupunta rin tayo doon, lalo na we have this self-righteousness na alam natin na doon lang tayo sa kapag ka may nangyayaring masama sa mga kaibigan natin, ang iniisip natin may nagawa silang kasalanan. Pero ang galing, no, alam nyo bakit pinakita to, Sister Michelle, etong about kay Job. Dalawa kasi to para maintindihan natin na tayo makakaranas tayo ng pagsubok kapag tayo ay matuwid sa harapan ng Panginoon. Kapag naman nakakaranas tayo ng mga kahirapan, no, sakit, dalawang pwede nating tingnan. We have to search our heart, no? So ano yun? Pwedeng may kasalanan tayo. Doon napunta sila Eliphaz. Doon nila tiningnan na, Job, baka may kasalanan ka. Why? Bakit ganun iniisip ng mga kaibigan niya? Kasi hindi pa nila totally kilalang kilala si Job, no? On the surface pa lang, doon pa lang sa panlabas ni Job yung kilala nila. Pero inside ng heart ni Job, ang nakakakilala lang sa kanya ang Panginoon, no? So, yung friends ni Job, kung tutuusin, maganda silang mga kaibigan, kaya lang hindi kasi nila alam talaga, hindi sila kagaya ni Lord na, ayun, yan para maintindihan natin. Hindi nila talaga siguro kasi tayo ngayon marami na tayong natutunan marami na tayong natutunan na dalawang bagay pagka ang tao ay nakakaranas ng kahirapan, no, dahil yon sa pagiging matuwid niya, dahil yon sa pagiging tapat niya kay Lord, dahil nga sinusuko niya ang buhay niya kay Lord, ganyan, tapat siya kay Lord, no. So ngayon sa panahon natin masasabi na natin, di ba, kapatid, no, pagsubok yan sa iyo, no, manatili ka lang matatag. Nung panahon noon, ang nasa isip lang nila lagi is kapag ka ganyan ang nangyayari sa buhay mo, meron kang mga kasalanan na hindi pa nasusuko. So ganun yung mga kaibigan ni Job that time, na po, no. Pero tayo kasi nakita na natin na si Job ay sakdal, 'di ba? Sabi ni God, 'di ba? Nakita mo ba ang anak kong ano? So, sa madaling salita, ang message ni Sister Michelle, napakaganda ang part na dapat yung kaibigan natin hindi kagaya nila. Na? Ganun di ba? Dapat hindi kagaya nila na hindi nila titingnan yung pagiging matapat mo kay Lord. 'Di ba? Hindi nila nakita yung pagiging pure ng heart mo sa harapan ng Panginoon. No, sa isang banda po in half
in half point ng mga kaibigan ni Job, Sister Michelle, eh, hindi nila kilala talaga totally si Job. Though kaibigan sila. No? Ayan, kaya ganun yung mga accusations nila. Na yung paano ko ba sasabihin? Sa isang banda, hindi sila magandang kaibigan na kasi hindi nila binigyan ng chance doon si Job na magsalita na alam nyo talaga ang totoo, wala akong kasalanan. No, alam ni Lord yan. No? Kaya lang talagang nagsunod-sunod sila, no? Job 2, Job 15, Job 2, no? On the third time talagang nagsasalita sila. So hindi nila binigyan ng chance Job na makapag salita ng side ni Job. Kaya nga po nagalit sa kanila ang Panginoon, di ba? No, pinagalitan yung mga kaibigan niya in Job 45, no? Ayan, tama po ba ako? Tingnan ko nga. Ayan. Ayan, tama. Job 42 pala, sorry. Sa Job 42. So mga kapatid, no, kinurek sila ni Lord doon. So, ang maganda, makita natin sa mensahe na binigay sa atin ni Sister Michelle, anong klase tayong kaibigan? No, yun yung una kasi, di ba, Sister Michelle, no? What kind of friends tayo sa ating mga kaibigan? Are we accusing our friends lang nang hindi natin sila pinapakinggan? Tapos yung isang klase naman ng sa isang part ng message natin, Michelle, anong klaseng kaibigan meron tayo? 'Di ba? Yun doon sa Luke 2, Mark 2 and Luke 5. No, yan yung accounts niyan eh. No, na yung kaibigan, alam niyo po ba, kwentuhan ko kayo ng ng ilang part na hindi na share ni Ate Michelle. Yung kaya yun sinabi ni Jesus na kinatatawad lang yung kasalanan. Bakit inunan ni Jesus yung kasalanan? Kasi ang kasalanan po ng lalaki na dinala ng mga kaibigan niya, alam niyo po ba kung ano? Yan po ay syphilis, na sexual transmitted disease. Grabe yung mga kaibigan niya. Kahit na nandun sa ganong kalagayan, kaya sinabi ni Lord din na pinatawad na ang kasalanan mo. Kasi punong-puno ng guilt yung tao. Tapos yung mga kaibigan niya, hindi siya ginudge. Binalik pa rin siya kay Lord. Actually, tama Sister Michelle doon, nalaman ng mga kaibigan niya, nagpapagaling sa Jesus. Ang goal ng mga kaibigan niya is mapagaling yung kaibigan nila. Now, what kind of friends do we have? Kagaya ba nung mga kaibigan ng paralyzed man na may kasalanan ka pero dinadala ka kay Lord? Gusto kang i-restore. No? Gusto kang pagalingin nila na ang makapagpapagaling lang is si Jesus Christ. Yan. Kaya nung lumapit sila kay Lord, tingnan nyo po, no, hindi ganun kadaling baklasin yung bubong po na yon. Hindi ganun kadaling baklasin. Pag pinag-aralan nyo po yon, no, layered po yon, layered ng branches, ng leaves, ng clay, no. Tapos bubungkalin nila, 'di ba? Tapos yung pangpagagalitan sila ng may-ari ng bahay. 'Di ba? So anong point? Yung magkakaibigan, they were willing, no? They are willing na i-sacrifice yung dignidad nila, na mayroon silang kaibigan na nagkasala, no, na kailangan maibalik nila ito kay Lord, no? At gumaling siya sa kanyang sakit, at willing sila na pagalitan ng may-ari ng bahay pag binuksan nila yung bubong. 'Di ba? Tayo po kaya. Yun na yun. Yun yung mensahe ni Sister Michelle. Thank you, Ate Michelle, no, na napakagaling, no, na anong klaseng kaibigan tayo? Kagaya ba tayo nung kaibigan nung paralytic man? 'Di ba? Kagaya ba tayo nila na ilalapit natin yung mga kaibigan natin kay Lord? Hindi ba natin hahayaan na lang, no, na buti nga sa'yo? 'Di ba yung ganun, 'di ba? Buti nga sa'yo. Na pwede kasing tayo, 'di ba, nagpapayo tayo, ganyan, 'di ba? Pero again, alam nyo, nakakatawa itong mensahe na Circle of Friends. Napakaganda. Iniisip ko paano tayo na ito, Ate Michelle, yung Circle of Friends, no? Ang galing, no? Ang galing nung mensahe na
makakapag-reflect tayo, bawat isa sa atin, dito, lalo na we are in God's Great Love Church. No, anong klase tayong kaibigan ng mga kapatiran natin? 'Di ba? Sa loob muna tayo, sa loob. Na kapag ka magkakasala yung kapatid natin, kapag may sakit yung kapatid natin, tayo ba yung maglalapit sa kanila at handa ba tayong sabihin sa kanila na ito hindi tama, no? Lumapit ka sa Panginoon, or are we going to close our mouth na lang at yung mga mata natin hindi na natin sila pagsasabihan at ilalapit uli kay Lord, 'di ba? Ganun ba tayong klaseng kaibigan, o are we going to accuse na lang ba yung mga kapatiran natin pag nakita nating naghihirap ngayon, no? No, pero nakikita mo naman laging umaatin, laging ganito, 'di ba? Nakita mo talagang ano siya, 'di ba? So pwede nating tingnan yung mga ganon dito pa lang sa loob, 'di ba? Sa loob muna na are we easily to yung ina-accuse lang ba natin yung mga kapatiran natin, or sila ba yung kagaya na sabi ni Ate Michelle, 'di ba? Isang yakap lang, iba na yung dating, 'di ba? Kailangan lang pala makinig tayo, yakapin natin, ayos na 'yon, 'di ba? No? Ang sarap ng ganun, di ba? So, pero balikan natin yung kaibigan ng mga paralyzed man. Alam niyo po, both ways yan, meron pong ginagawa yon, meron pong parehong mensahe, no? Kapag ang kaibigan natin, ang mga kamananampalataya natin, no, kasi pag napansin nyo, akala nyo, di ba, may sakit lang yung kaibigan nila? Bakit ang sinabi ni Jesus is pinatawad ng yung kasalanan? Kasi ang concern ni Jesus is internal healing. Internal healing. Hindi yung panlabas lang. Kasi pwede tayong mga mananampalataya, makita natin, akala natin magaling na tayo sa labas, pero yung loob natin hindi. Kitang-kita ni Jesus yon, na yung lalaking to, pwedeng hindi alam ng mga nasa paligid, ang nakakaalam lang yung 4. Pwedeng hindi rin alam ng 4, Sister Michelle, nakita na lang nila kasi may sakit yung 4, ay yung kaibigan nila. Pero dahil kaibigan nila yon, alam nila na may sakit to, at alam nila, pwedeng nagkwento tong kaibigan nila. Na, alam nyo, kasi lagi nyo na akong pinagsasabihan na wag kong gagawin to, ayun, nagkasakit ako. Pero galit ba kayo sa akin? Diba? Parang ganun, diba? Sorry, hindi ko kayo pinakinggan sa mga payo nyo, ganito, ganyan. Eto na nga nangyari sa akin. Totoo ngang magkakasakit ako. Kaya yung mga kaibigan niya, pwedeng sabihin nila, yan kasi hindi ka nakinig. Di ba? Tuloy, ganyan ang nangyari sa'yo. Pero may nabalitaan kami. Dahil mahal ka namin bilang kaibigan, nabalitaan namin si Jesus Christ nagpapagaling, dadalin ka namin sa Kanya. Diba? Ganun tayo sa mga kapatid natin. Pag nakita natin nagkasala sila, dapat ibabalik pa rin natin sila sa Panginoon. Di ba? Pag nakita natin na may sakit sila, ibabalik natin sila sa Panginoon. Ganun po yung ginawa ng magkakaibigan. No? What kinds of friend, no, tayo? Galing nito, Ate Michelle, no? Napakaganda ng mensahe na binigay niyo po sa amin. Glory to God. No? Anong klaseng kaibigan tayo? No? Tayo pa yung magdadala uli sa ating mga kaibigan pag sila ay nandoon sa kalagayang, di ba? Nasa sakit at karamdaman o nasa pagkakasala. So, tayo po, yun po ang goal natin, no? Masarap pangarapin na maging kagaya tayo ng 4 na kaibigan ng paralytic man. No, alam niyo po, ang pinagaling sa kanya, dadagdagan ko lang yung mensahe ni Mr. Michelle. Magandang mapili natin yung mga kaibigan natin na magpapalapit sa atin kay Lord. At tayo, vice versa, na maging kaibigan din tayo na naglalapit kay Lord. Na hindi yung inakusahan lang natin, then we stop there, na kundi sinabihan natin siya. Alam niyo po, yung paralitiko na Ate Michelle, malamang nakarinig din to sa mga kaibigan niya. Kaya lang hindi doon nag-stop yung mga kaibigan niya. Na sinabi nila, o sige, tutulungan rin namin na para ma-recover ka, gumaling ka, meron kang nabalitaan na i-broad lang, na palalawakin lang natin, no? Si Jesus ganito, no, nagpapagaling. At ito po matindi, akala nila pagagalingin lang ng body. Pero dahil si Jesus, alam niya
no? Kasi 'di ba mapapansin nyo, sabi ng mga Pharisees and scribe, no? Sabi nung mga nandoon, anong sabi ng mga scribes and Pharisees? Teka, sino siyang nagpapatawad ng kasalanan? 'Di ba? Ang Diyos lang ang nagpapatawad ng kasalanan. Anong ibig sabihin nito? Si Jesus ay Diyos. Nakuha niyo po ba? Yang mensahe na yan, makikita nyo na si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay Diyos. Bakit? Ang sabi ng Pharisees and scribe, si Jesus, ang Diyos lamang ang nagpapatawad. Diba? Kaya sabi niya, after niyang sabihan ng gano'n ng mga Pharisees, o sige, anong gusto niyong, ano bang madali? Ang sabihing pinatawad na ang kasalanan mo o buhatin mo ang iyong higaan? After niyang sabihin yon, binigyan ni Jesus ng kaisipan yung mga Pharisees and scribe na itong nagsabing nagpapatawad ng kasalanan ay Diyos na nagpapagaling din ng katawan na may sakit. 'Di ba? Ang Diyos lang yung may kakayanan na magpatawad at magpagaling ng sakit at karamdaman. So, ang point, ganito, babalik na po ako doon sa mensahe ni Ate Michelle. No? Na napakaganda na pipiliin din natin yung ating kaibigan na magpapalapit tayo sa ating kay Lord, hindi lang i-judge tayo, hindi lang yung sasabihan tayo, pero magsasabi pa rin sila ng totoo, masakit man, pero ilalapit tayo kay Lord. Amen? Na, hindi kasi natin nakita yun na sinabi ng mga kaibigan niya, yang kasi, yang sakit mo galing sa ganito yan Nakuha niyo po ba? Kaya tuloy, kasalanan yung ginawa mo kaya ka nagkasakit. Ang nakita na lang kasi natin sa storya, dinala siya ng 4 niyang kaibigan. Pero mapapansin nyo, nung nandun na siya sa harap ni Jesus, ang sabi ni Jesus, pinatawad na ang kasalanan mo. Nakuha niyo po? So napakaganda kasi hindi siya iniwan ng mga kaibigan niya, no? Dinala pa rin siya kay Lord. Nawa po tayong lahat ay maging kaibigan na hindi lamang na alam niyo po yon na kapag nagkasala ka, okay lang yung kasalanan mo, no? Naiintindihan niya ni Lord. Wag ganun, no? Wag tayong maging ganung klaseng kaibigan. No, pag nakita natin, no, balaan natin sila, no? Ang sabihin natin sa kanila, naku, hindi maganda ang mangyayari sa iyo pagka nagpapatuloy ka sa ganyang pagkakasala. Alam niyo po ba yung 4 na magkakaibigan ganun 'yon? Kaya po nung nagkasakit yung kaibigan nila, no, nahiya yung syempre yung nagkasakit, di ba? Sorry ha, hindi ko kayo sinunod. So dinala sila ngayon doon ng kaibigan nila, eto, concerned pa rin kami sa iyo. Mahal ka namin, gusto ka namin gumaling. Okay? So ganun dapat tayo. Concerned tayo na gusto natin yung mga kaibigan natin, yung mga kamananampalataya natin gumaling pa rin. Ilabas natin sa God's Great Love Church. Baka may mga kapitbahay tayo, kakilala, kaibigan na binamanmanan natin. Ayan kasi, no? Ayaw nyo pa rin maglingkod sa Panginoon kaya kayo nagkakaganyan. Dapat hindi tayo ganon, di ba? Dapat hindi tayo ganon. Dapat bumalik tayo sa kaibigan na hindi nila alam yung ginagawa nila, patawarin sila ng Panginoon. Ipanalangin pa rin natin everyday na magkaroon tayo ng puso na magpapalapit sa kanila, magkaroon tayo ng burden sa kanila, no, na madala natin sila kay Lord, na walang iba nagpapatawad ng kasalanan at nagpapagaling. Yan, salamat sa mensahe, Ate Michelle. Now, meron po bang gusto mag-share sa inyo? And thank you po, Ate Michelle. Glory to God sa bagong mensahe. Ayan, very, very fresh na mensahe. No? Be a friend na magpapalapit na mga kaibigan mo kay Lord, and have a friend na magpapalapit din sa iyo kay Lord. Vice versa. No? Yan. Okay po. Sino pa pong gusto mag-share before we end our fellowship tonight? No? Gawin po natin fellowship to kasi po, ang Sunday natin is a worship experience. May pastor na nagpi-preach, tapos ganito, nag-worship tayo. But eto pong mga ganitong midweek natin, online services. Mag-fellowship po tayo na pwede po kayo mag-share. No, hindi lang isa ang nag-share, pwede po kayo mag-share. Meron po ba kayong experience na gustong i-share?
about sa Circle of Friends? Naging kagaya ba kayo nung apat? O kayo yung dinala nung apat? Ayan. No? And salamat sa ate ko na nagdala sa akin kay Lord, no? Salamat sa tatay ko na nagdala sa akin kay Lord. Ganun siya, 'di ba? Ayan, meron po ba kayong testimony? Ayan. Meron pa po ba? Idagdag ko lang po kung wala pa magsasalita. Tandaan nyo po, yung ginawa ng apat na kaibigan, yun yung choose natin, di ba? Yun yung pipiliin natin. Magiging ganun tayo sa apat, di ba? Hindi akalain ng apat na pati yung soul ng kaibigan nila mapapagaling. Ang alam lang ng apat, ang pagagalingin is yung body. Alam niyo po, ganun din tayo. Every time na naglalapit tayo ng kaluluwa sa Panginoon, no? Lahat, no? Pinagagaling na ng Panginoon. Tayo, ang kagandahan, alam natin yun eh. Di ba? So, ang panalangin natin ngayong gabi at sa mga sunod na araw, mangusap sa atin ng Panginoon, gamitin tayo ng Panginoon, palakasin ang loob natin, mabuksan ang ating mga mata, na makita natin ang mga kaluluwa na kagaya ng pagtingin ng Panginoong Yesus sa mga kaluluwa. Na po. Ayan, baka may gusto pong mag-share. Wala na po ba? Pastor Rick, Yes, po. parang ano lang ako, may naisip lang po ako idagdag. Yun yung ngayong Sige po. sinabi ko na yung kapag yung may nagtatanong ng way, di po ba, patungkol kay Jesus, huwag lang Yes. ituro yung way, kundi Yan. samahan dun sa way. Parang Yes. po siya sa Apo. discipleship, no po? Yun lang po yung pastor. Yan. Thank you, Ate Michelle. Na, yan. So, salamat sa Diyos. Totoo po yun. Ang ganda ng sinabi ni Ate Michelle. Pag kami nagtanong sa atin, no? At sinasabi natin yung way, hindi lang dapat sabihin, kundi samahan natin sa way. Na, kasi He is the way. Na tinuturo natin, si Jesus is the way, pero dapat samahan din natin. Parang ganun pa rin, no? Yung ginawa ng apat na kaibigan, sinamahan nila. Na hindi yung ano lang, di ba? Ayun, pumunta ka kay Jesus, nandun si Jesus na, ayan. So, ganun po siya. Samahan natin. Okay? Praise the Lord. And, yung mga kapatid, pagka, biglang nagyuyukuan ata kapag tinatanong kung meron ba kayong share. Ayan, wala na po ata. Ayan. Ayan, ang saya ni Brother John, no? Magandang gabi, Brother John. And magandang gabi sa mga bago nating kasama. Kapasok lang, Sister Sahada na from Manila. And Sister Rochelle nandiyan kanina, Canada, nag-out na din. No? And Brother Eman from work. No? Thank you for coming. And yung mga estudyante natin, Sister Darlene, Sister Diane, Sister Erin. At yung ating mga nagtatrabaho from Randy Dison. No? Yan. And si Erica na nasa Manila. No? Ang ating mga estudyante. No? Salamat sa Diyos. No? Pinag-isa niya ulit tayo para matuto, para matransform. No po, no? Matransform tayo na maging kaibigan na naglalapit sa pananampalataya sa Panginoon. 'Di ba? Kasi sabi ni Jesus doon sa mga kaibigan ng paralytic, and when they saw their faith, 'di ba? And when he saw their faith, so dapat tayo ganun po. We have that faith na ilalapit natin yung mga kaibigan na andyan pa pala si Ate Shell na account pala na Jam yung gamit niya. So ganun tayo. Every time na naglalapit tayo ng ating mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, friends, katrabaho, tinitingnan ng Panginoon yung ating pananampalataya. And when Jesus and when God saw our faith, hihipuin niya din po yung mga dinadala natin. The moment na nag-share tayo at naglapit tayo ng kaluluwa sa Panginoon, it means meron kang faith na yung dinala mo ililigtas at pagagalingin din ng Panginoon. Hallelujah.
Praise the Lord. Glory to God. Salamat po. Tayo po ay pinagpala ng salita ng Diyos ngayong gabi. No? Ito po yung mga salitang pwede nating pagnilay-nilayan hanggang mamaya bago tayo makatulog na po, no? Na mag-commit tayo sa sarili natin sa ating Diyos na Panginoon, gusto ko pong maging kaibigan na may pananampalataya na magdadala sa iyo ng mga kaluluwa na mananampalataya rin sa iyo. Grabe, salamat sa Diyos. Sige po, kung wala na pong magsasalita, no? Pwede po ba baka meron kayong prayer request, paki-comment po kung may prayer request kayo, no, para ipanalangin natin, no, Ate Michelle, no. Meron po ba may prayer request? Sama natin sa panalangin ngayong gabi. Yan, comment your prayer request sa comment section. Yan. Ay, salamat sa Diyos. Glory to God, no. Ang mga prayers natin natugunan na. Wala na pong may prayer request. Ayan, hallelujah. Ayan. Glory to God. Praise the Lord. Sige po. Yung iba pong mga hindi naka-on cam, okay lang po ba on cam kayong saglit? No? Ayan, mamaya po after ng prayer, uli yung ginagawa na. Ayan. Sige po, Ate Michelle, kayo na po ang mag-closing prayer. Sige po, manalangin po tayo. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Abba Father, Holy Spirit. Panginoon, maraming salamat po, Lord. O God, na mula sa iyo, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord, na ginawa mong mabuting lupa ang aming mga puso. Lord God, kami po'y natuto, Panginoon. Hinayaan mo kaming makapakinig. Lord, salamat po. Nawa po, Panginoon, tulungan mo po kaming maging doers of your words, so God. Magampanan po namin, Lord, ang layunin mo po sa amin, sa mundong ito, bilang isang kaibigan. Lord God, sa aming mga circle of friends, Panginoon, bilang isang Kristiyano, bilang isang anak mo, Panginoon. Naway magliwanag kami, Lord, maging mapuno kami, Panginoon, ng karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At kami, Panginoon, ng bawat isa sa amin ay matuto sa isa't isa rin, Panginoon. Lord God, matuto sa mga testimony. Salamat sa iyong mga salita, Lord. Tunay nga po, O Diyos, na sa amin, dalangin namin, Panginoon, sa aming paghihiwa-hiwalay. Lord God, na kami po, Panginoon, ay patuloy na magbulay sa iyong mga salitang narinig namin, Panginoon. Pag-aralan namin, Lord, i-meditate namin yung word mo day and night. Help us, O God, na mag-persevere, Panginoon, Lord, na kami, Panginoon, ay magpatuloy, Panginoon, sa aming takbuhin patungo sa iyo, Panginoon. Dahil we believe, Lord, hawak-hawak mo ang aming mga buhay at ikaw, O Diyos, ang nag-cheer sa amin, Panginoon, upang kami magpatuloy, Panginoon. Just like Paul, Panginoon, sa Lord, to live in Christ, to die is gain, Panginoon. Lord, we surrender, Panginoon, at palagi mong pag-initin, pag-alab naman lalamig sa amin, Panginoon, Lord, na lahat kami, Lord, ay magiging maalab, lalo na po sa pag-ibig namin sa iyo at sa iyong mga salita. Salamat sa iyo, Ama. We receive everything we pray. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And before po tayo mag picture taking, may mga question po ba kayo? And question?